Isa ka ba sa mga tao na nag-iipon, kaya lang nauubos naman, kaya ka napapagod? Maaari na maling paraan yung ginagawa mong pag-iipon. May maling paraan pala na pag-iipon. Yes, kapag ang ginagawa mo ay sahod minus gastusin, tapos ipon, nako, mapapagod ka talaga dahil alam mo wala kang naiipon o yung naiipon mo nakapiranggot, hindi mo na palago naman, syempre nauubos. Sa dami ba naman ng gastusin, talagang sasabihin natin wala nang natitira para iipunin, which is wrong. Ito, actually ginagawa ko din yan dati nung wala pa kong alam. Pero nang natuto na ako dito sa International Marketing Group or IMG, especially sa Financial Literacy Seminar na na-attendan ko, ay talagang na-introduce sa akin yung right way of saving. So, itinigil ko na yung maling paraan na ito kasi nga, hindi ko na-achieve yung pinaka-ipon goals na gusto ko. Kaya, sinimulan ko na ang right way of saving, which is, kapag tayo ay nakatanggap ng income, galing man yan sa sahod natin, or sa mga negosyo, or yung mga freelance income, so kahit na anong income yung natatanggap natin, basta legit na paraan, di ba, yung ating kinikita, make sure gawin natin itong right way of saving para hindi mauubos agad. At syempre, mapalago mo pa yung iniipon mo. So, ang una natin gagawin dyan, meron dapat tayong itatabi na 10% para sa ating tithes. So, mula sa ating sahod, meron tayong ibabawas na 10% para ating ibahagi yan sa mga higit na nangangailangan. 'Di ba? Sa charities, sa mga simbahan, or donations, or kung ano man yung organization na gusto mong suportahan. Yan po yung ating tinatawag na eternal investment. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay unang nagbigay muna, so ibig sabihin, ina-acknowledge natin na yung blessing, yung income na kinikita natin, yung sahod, blessing yon, di ba? So, that's why we have to make sure pinapractice natin itong tithing. So, 10%. So, kung halimbawa, medyo on budget ka, or hindi pa talaga kaya ang 10%, so, 1%. Make sure lang na nauna kang mag-ipon or nauna kang magbigay muna kahit ba 1% lang yan. So, again, it's our eternal investment. It's our one way of saying thank you Lord, di ba? Dahil meron tayong blessing. At yung kasunod naman, meron kang itatabi na at least 20% para sa iyong savings at investment. Yung ipon na gagawin mo, palaguin mo yan doon sa tinatawag nating bangko, di ba? Or sa mga mutual funds investment, sa Kaiser Saving Program, sa Most 18 with PDF, and other financial instruments. Hindi pwede na yung ipon natin ay basta na lang natin itinatabi kung saan-saan sa alkansya, isinusuksok kung saan-saan. So that's very important na palaguin natin yung ipon natin. Kaya nga ako, nung natuto naman ako about saving and investing, talagang sinimulan ko yung aking Kaiser Saving Program, paunti-unti, and then meron din akong pabarya-barya na nilalagay sa mutual funds, and of course, meron din tayong konti na iniipon sa bangko. So, hindi importante kung gaano kalaki or malaking halaga yung iniipon ng isang tao. Ang importante ay meron ka talagang itinatabi. Actually, nung ako'y nag-umpisa, lubog ako sa utang nung natuto ako about this. Kaya nga, ang ginawa ko, sinunod ko itong formula pero hindi agad sa ganitong percentage kasi nga may malaki akong utang na kailangan kong bayaran. So, ang ginagawa ko, 1% lang yung tinatites and then 2 or 3% lang ang aking ini-invest at talagang inuna ko yung Kaiser Saving Program ko. Tapos kung may barya-barya pa, meron yan sa mutual funds. So, very important na nauna ka talagang mag-ipon bago ka gumastos. Kaya nga, yung 70%, yun yung ibabudget mo sa iyong mga needs, sa iyong mga wants. So, lahat yan, yung mga bayarin, syempre yung mga utang. So, again, kung nais mo na hindi mauubos yung ipon mo, kailangan right way of saving ang iyong gagawin at mapalago mo yon. Kaya nga, tinatawag din natin itong prosperity formula
Kasi kung ito ay talagang ipapractice mo, simulan mo lang. Ang pagsisimula, yun yung pinakamahirap, pero once na na-set up mo yan, naging habit mo na, yung pag-ipon mo na bago gumastos, unti-unti makikita mo yung changes sa iyong sarili, magkaroon ka ng disiplina, and of course, 10 years or 15 years after, masasabi mo, oy, umasenso na rin pala ang iyong buhay. Kasi yung pag-iipon at pag-invest ng tama, hindi naman kailangan maging expert ka dyan eh. Ang kailangan lang, meron ka talagang right mindset and of course, disiplina. And syempre, talagang mag-iipon ka dahil meron kang mga goals, meron kang mga dreams, ibig sabihin meron kang mga pangarap na gusto mong tuparin. At malaking tulong din ang International Marketing Group or IMG kapag ikaw ay nais mong mapalago yung ipon mo, kasi once na ikaw ay magiging IMG member, meron kang access sa mga companies na ito, so makakapili ka saan mo mapalago yung iyong ipon. So, isa sa mga benefits din, once ikaw isang magiging IMG member, meron kang automatic na 1,000 pesos na savings sa iyong Super PDF. So, meron po tayong one-time registration fee sa IMG na 6,000 pesos, pero marami yung mga benefits na pwede mong ma-maximize, pwede mong mapanood yung video ko na nag-explain ng mga benefits once na mag-enroll ka dito sa IMG. So again, mag-ipon ng tama, gamitin ang right formula of saving at palaguin yung ipon na ginagawa mo. Kaya kung nais mong maumpisahan ito, mag-guide ka dito sa IMG, just let me know, mag-email ka lang sa aking geisal@gmail.com or mag-message ka sa aking Facebook account, yung may blue badge, para mag-guide kita. So yun lang, and enjoy your saving and investing.